Aniya na ang mga dagkong balita karawad lawa sa One Mindanao. Singil sa kuryente sa Davao City ug mga kasikbit nga lungsod. Miabot na sa kapin 13 pesos per kilowatt hour karong bulan sa Hulyo. Kapin 200 kapinutol nga kahoy na kumpiska gikan sa usa ka bansuhan nga gingong walay permit sa Davao City. Mga serbisyo sa People's Day sa Cagayan de Oro City. Gidala na karon sa matag barangay, humandunay mga nakuyapan sa miaging semana. Pipila ka tax, bank ug amlak records ni Vice President Sara Duterte ug sa iyang bana, gitugutan sa Senate Impeachment Court nga isabi na. Human gibisita sa Independent Commission for Infrastructure ni adtong Nobyembre sa miaging tuig, na danyos nga bahin sa usa ka dike sa Davao City, na repair na bakaha. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Misa kadasab ang singil sa kuryente sa Davao City ug mga kasikbit nga lugar. Kung pila na ang electricity rate karon atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gipatawag sa Davao City Council ang Davao Light and Power Company aron tubagon ang taas nga pagsaka sa singil sa kuryente. Atol sa sesyon sa Davao City Council, gikwestiyon ni Councilor Danilo Dayanghirang ang dako nga pagsaka sa singil sa kuryente sa Davao Light and Power Company. Ang presidente sa mong distribution utility nga si Engineer Enrique Zartia ang miatubang. Sa computation ni Dayanghirang, ana sa 3 pesos and 38 centavos ang gisaka so ka December 2025 hangtod sa kasamtangan o ana sa 34.8% ang kinatibukang pag-usbaw. Base sa uwahing pagsaka, 13 pesos and 9 centavos per kilowatt hour na ang singil alang sa July 11 ngadto sa August 10 nga billing period. Gipunto usab di Dayanghirang nga nagkadako ang ginagahing pondo sa kuryente sa city government buildings ug street lights. Sukad 2024, hangtod karong tuiga kapin bilyon na matud pa ang electricity budget appropriations. We will allow this to go on, Mr. President. The city of Davao will be hit. You can just imagine yung pinabayaran natin ilang billion yan and that will go up. Appealing to the Davao Light, please help us. What are your recommendations? Sama sa daan ng giingon, sa Davao Light, misaka ang palit sa kuryente sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market. Ang nasinating power situation dili lang matud pa nasinati sa Davao City apan sa tibok nasod. Naapektuhan sab daw ang mga generation facilities sa magnitude 7.8 nga linog ni adtong June 8. Market prices gyud isaka. And this is because daghang mga power plants na out. So kulang ang supply, di man kulang but nigamay ang supply versus the demand. So supply demand scenario usaka ang prices. We all have to understand that these are generation charges. These are passed on charges to the consumers. Dili mo gain si Davao Light ani kay we gain only from the distribution charge which is fixed. Wala na ni saka. Gipangutan na sa konsehal kung wala na bagyod mahimo nga mapaubsan ang singil. Sumala sa Davao Light, napaubsan na matud pa kini. Actually, napaubos na because of the deferment of one. So, pwede namong kolektahon to siya buo one time because of the pero dako kaya ang iyahang increase, no? Maabot yata more than 14. If I'm not mistaken, pesos per kilowatt hour. So, to manage that, among spread siya over 5 months. Ang usa sa ginalantaw nga mutubag matud pa sa problema, dugang power plant. Sa karon na ay plano nga mag-expand ang power plant sa Therma South Incorporated, sumala sa Davao Light, nga laumang mudugang og 300 megawatts sa supply. Ang long-term yun nga solution not only in Mindanao but also in Visayas and Luzon, is to build more power plants. Para not only stable ang atong power supply, kaya di ba ito control ang mga power plants na mo-out siya. Kailangan in a year, for example, kailangan siya i-maintain for like 1-2 months. So na nga scenario nga na yung mga power plant na mawala. But with new power plants coming in, stable atong power, enough pag atong supply. So kung mas dagan ang supply versus the demand, bubo ang presyo. Pero ang chair sa Committee on Water and Electricity nga si Councilor Louie Bunguyan ato sa iyang privilege speech, nanawagan nga mo invest sa renewable energy.
I call on the ERC, NDCP, and Davao Light to be transparent, stabilize our power supply, and invest in renewable energy. Our people deserve affordable, reliable electricity, not endless hardship. Sara, naglaom sab no ang Davao Light and the Power Company nga mubarato ang palit sa kuryente sa spot market. Mubarato lang matud pa kana kung ang mga nag-shutdown nga mga power plant mubalik og operate. And it's expected nga mubak online by September o di ba kaha October. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Kapin 200 sa pinutol nga managlahing klase sa hardwood ang nakumpiska gikan sa usa ka bansuhan sa Marilog, Davao City nga gingong naga-operate nga walay permit. Ani ang eksklusibong report. Nakumpiska sa Davao City Maritime Police Station ang kapin 200 nga pinutol nga managlahing klase sa hardwood gikan sa usa ka bansuhan sa Barangay Lower Tamugan sa Marilog, Davao City atol sa ilang search warrant operation niadtong July 14. Kini dihang nagpatabang kanila ang DNR kalabot sa nadawat nga impormasyon nga ang maong bansuhan naga-operate matud pa nga walay permit sukad June 2024. Tip po niya gikan sa DNR kay nadoy isa ka individual na pila na ka years na dili siya mo kuan sa iyahang sa iyang license, sa iyahang sa iyang ginabaligya ba. So moto nag-conduct ang mga intelligence team, intelligence PNCOs test buy. Wala ang target sa operasyon nga giilang si alias Berto. Ang asawa lang niini ang miatubang sa mga otoridad. Saysay sa asawa, ginaproseso pa daw nila ang ilang permit. Nang gibag-o na mo amo ang permit. Dugay kaayo karon ang location, sir. Dapat to change address lang mi. Karon kung mag-change address ka, tanan naman siya usbon. Gikan diri nga address, padulong dito. Oo, padung na ko dito sa highway. Abandon pero kay wala mong ko ilain choice, sir. So tapos gyapon ni. Mikabat sa 240 ka buok sa mga pinutol nga kahoy sa Nara, mahogani, lawaan ug falkata nga anaa sa kapinduha ka libo ka board feet ang nakumpiska sa kapolisan ug nakakustodiya na sa DNR. Nagkantidad kini tanan og kapin 82,000 pesos, lakip sab ang banso mill nga nagkantidad og 50,000 pesos. Kasuhan pinaagi sa regular filing ang sospek og paglapas sa Republic Act No. 1239 ug Presidential Decree No. 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines. Padayon pang ginapangita ang sospek. Para sa tanan no kaning mga naganegosyo og bansuhan o nagabaligya og any forest products, ang amo lang ma-advise inyo is pag-secure mo og proper permit from the DNR para po dili mo maka-violate ani ato ang balaod. Pag madakpan mo, ang penalty ninyo is imprisonment for 2 to 4 years. Then ang inyuhang fine is from 1,000 to 10,000. Kauban si Jojo Solarte ug Melchor Awing, Sara Hilomen Velasco. 1 Mindanao. Nagpahinumdum ang Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City sa motorela operators ug drivers nga sundon ang plitihan nga nakalatid sa ulahig taripa nga gipagula sa LGU. Kinihuman ubay-ubay ka mga reklamo na ang nadawat sa buhatan labot sa sobrang singil sa pliti. Ano ang report ni Cyril Chavez? Nagpahimangno karon ang buhatan sa Roads and Traffic Administration kung RTA sa Cagayan de Oro City LGU ngadto sa mga motorela drivers ug operators sa syudad nga sundon ang bagong taripa nga gipagula sa LGU karon tuiga diyang miigo ang krisis sa lana. Kinihuman nakadawat og nagkadaiyang reklamo ang RTA nga adunay mga motorela drivers ang giingong ga-overcharge o sobra-sobra ang mga plite nga ginapangayo sa mga pasahero. Matod sa RTA nga kinahanglang sundon ang taripa, labi pa nga nakitaan na og pagkunhod ang presyo sa petrolyo. Kung gani ang gasolina na ani nga mga ranges 65 pesos padulong 75 pesos, so napo diha ang 10 to 12 pesos, no? And ang sa ato ang mga pasahero di pud angay kabalakan kay
as per ordinance nato nga dapat manggod nga ma-display gyud no conspicuously ang kaning taripa. Sa paglibot sa GMA Regional TV 1 Mindanao, sagad sa mga motorela nga among naabtan, misubay na sa bagong taripa. Wala sab kuno sila gapasobra og singil sa plite, labi pa nga sagad sa ilang mga pasahero nga masakay kay mga estudyante. Dakong uyon sab sila nga istriktohon sa RTA ang pagmonitor sa mga rela drivers nga daw nag-abuso sab sa pagpaningil og plite. Usay matag lag G's, usay matag dusi dili parehas. Oh, iyon na naman kay paras may naglisod. Oh, gasubay kin mi. Oh, di mi mo overcharging sa plitihan. Kay pwede man mong pasayro. Oh. Nagsunod naman ang taripa. Dugang sa ehensya nga dakong bawal sab kuno ang pagpamakyaw sa pasahero, labi na kung ang driver mismo ang bubungat sa presyo sa plitihan. O galing makasinati o pag-overcharge, mamahimo nga mo reklamo ang mga pasahero ngadto sa buhatan sa RTA. Isa ni sa gina-encourage nato sa tong mga commuters, mga pasahero nato nga i-lodge gyud ilang complaint para ma-aksyonan nato as soon as possible time. Una nilang buhaton, pwede nilang picturean lang about the number. O di lang nila i-post pod sa other nga mga social media nga pages kay para likayan pod nato no ang kaning privacy. Samtang usa ka surprise clearing operation ang gilusad sa buhatan sa RTA palibot sa Agora Terminal sa syudad. Sa maong operasyon, nagkadaya mga tents, bangko ug uban pang istante nga ilegal nga gimontar sa kadalanan ang gipangkumpiska sa buhatan tungod nakababag na kini sa dalan para sa sakyanan ug pedestrian. Sa laing operasyon sab, giadtuan sa buhatan ang pipila ka mga dalan nga sakop sa barangay Balulang, human nakadawat og reklamo gikan sa mga residente sa lugar sa illegal parking nga gakahitabo sa lugar. Tungod niini, nagresulta na kuno sa kahuot sa dagan sa trapiko ang lugar tungod mipiot samot ang dalan. Gipang isyuhan og traffic violation ticket sa RTA ang mga sakyanang nakaparada. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Pagpakatag sa mga bagong BJMP trainees sa mga pasilidad niini sa Region 10, gilauman nga makatabang sa kakulangon sa mga personahe sa BJMP sa riyon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hingpit na nga nanumpa isip mga bagong personahe sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP 10 ang 128 ka mga recruits kinsa gikatakdang mo pailawom na sa 6 ka bulan nga intensive training. Mismong si BJMP 10 Regional Director Felix Berto Hagurin ang nangulo sa ilang oath-taking nga gisalmutan sab sa ilang tag sa kapamilya. Gipahinumduman niya ang mga BJMP trainees nga magsilbing inspirasyon ang ilang mga kabanay nga gahulat sa gawas aron makalampo sa ilang tinguha nga mahimong jail guards. Sayang kung dili nila ampingan ang pagsulod sa BJMP. Especially sayang ang gibuhat sa ilang mga ginikanan, ang kahago, ang kakapoy, not only physical but financial, spiritual. Nahimong emosyonal sab, dihang gihatagan na og ulahing higayon ang ilang mga kabanay nga mahimamat ang mga BJMP trainees. Una pa man magsugod ang ilang formal nga training. Gilauman karon sa pamunuan sa BJMP 10 nga masolusyonan na ang kakulangon sa ilang mga personahe sa matag pasilidad sa rehiyon kung makalampos na ang 128 ka mga trainees. Kaysa karon we have a multitasking, isa ka programa, duha ka programa, tulo ka programa, usara ka personnel ang gaman. Unlike kung magdugang na sila, ang kada programa na agi specific nga person. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Sa nakalabayng tuig, gipaimbestigahan ni President Bongbong Marcos ang giingong mga maanumalyang flood control project sa nasud. Usa sa mga gisuta sa gimugna nga Independent Commission for Infrastructure kon ICI ang nadanyos nga bahin sa flood control structure sa Davao City nga gipasalig nga ayuhon sa gobyerno. Unsa nakaha ang kahimtang niini karon? Ani ang pre-SONA 2026 report ni John D. Esteban. September 2, 2025, dihang unang na-report sa One Mindanao ang reklamo sa mga residente kalabot sa nadanyos nga bahin sa flood control project sa Matina, Grabahan, Davao City. Ang mitsa,
mga gapnod o dagkong troso nga mianod sa kusog nga bulog sa baha. Nabangag ang ilawom, gikankan ang yuta, hangtod nga nahugmak ang sementadong dalan. Karon, improvised nga latayan ang agyanan. Dunay na matupay nabulasot dinhi. Duha ka tuig gitrabaho gikan 2021 hangtod 2023. Pero usa lang ka tuig ang milabay guba dayon pag-abot sa 2024. Ang depensa sa DPWH na ay bahin nga wala makongkreto tungod sa road right of way. Pero ang Independent Commission for Infrastructures kon ICI ang gimugnang grupo sa administrasyon gipaimbestigahan ang proyekto. Tingnan natin kung ano yung cost ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga timpla ng semento. So I think we have to review yung kontrata. Gimando usab sa ICI nga papulihan og steel bridge ang ginalatayan sa mga residente. Kapin usa ka tuig ang milabay, human ma-report ang problema. Mao na kini karon. So ngayon, okay na siya kasi naayos na siya. Gawas sa nasangpit nga proyekto, lain pang mga binilyon nga mga flood control project ang giimbestigahan sa nasod. Gani, serye sa mga pagdungog o investigasyon ang gipahigayon sa Kongreso. Kini human gimando ni President Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyahang State of the Nation Address o SONA sa nakalabay tuig ang subsub nga pagsusi sa mga flood control projects. Tungod niini, dunay mga napasakahan og kaso ug napriso sama sa contractor nga si Sara Diskaya sa isyu sa giingong Ghost Project sa Davao Occidental. Apan ang mga kritiko sa administrasyon parayong nangutana. Unsa na may nahitabo sa investigasyon batok sa uban pang dagkong mga tawo ug opisyal nga matud pa nagpaluyo niining dako nga korupsyon. Sa taliabot nga SONA, matubag ug mahataga na kaha kini ug katin-awan ni PBBM. Kauban si Bebot Kahe sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Human ang duha ka adlaw nga pagpangita napalga na ang patayng lawas sa 14 anyos nga lalaki nga gingong nalumos dihang naligo sa Davao River. Alauna Lunes sa hapon dihang milutaw ang patayng lawas sa 14 anyos nga lalaki sa Davao River nga sakop sa SIR Phase 1 Castro Bangkaan sa Barangay 76A Davao City. Dihang nakita ang patayng lawas, giproseso kini sa Davao City Forensic Unit alang sa post-mortem examination. Walay foul play nga nakita ang mga otoridad. Niadtong Sabado sa hapon, gikasa sa mga otoridad ang search and rescue operation sa Davao River ubos sa Bangkerohan Bridge human makadawat og report nga usa ka lalaki ang gingong nawala dihang naligo sa sapa. Gituuhan sa mga otoridad nga nalumos kini. Ginapangayuan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Padayon sa mga pahimangno sa mga otoridad nga likayan ang pagligo sa Davao River tungod sa kusog nga sulog sa tubig. Sa gilusad nga citywide peace and order drive sa Cagayan de Oro City Police Office, ubay-ubay ka mga magmalapason sa nagkanayang balaod sa Barangay Makabalan ang nadakpan sa mga otoridad. Lakip sa gipangsita ang 14 ka mga individual nga naghukas gawa sa ilang panimalay ug gipamultasab ang mga nag-inom sa kadalanan. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa operasyon sa Makabalan Police Station 5, Huwebes sa gabi, duha ka mga individual ang nadakpan sa gilusad nga drug bypass operation. 14 ka mga individual sab ang gipangsita nga naghukas gawa sa ilang mga panimalay. Gipang-isyuhan sab og ordinance violation receipt kon OVR sa kapulisan ang 3 ka mga individual nga naabtang nag-inom kilid sa dalan. It's a crime prevention initiative kundi atong tagaan og bulto nga pwersa ang usa ka area of responsibility para ma-prevent nato ang mga occurrence sa krimen at the same time ga-provide ta og police visibility at police presence at ato pong gi-ensure ang strong partnership sa atong barangay level nga local government. Arestado sab sa laing operasyon ang usa ka wanted person nga giingong illegal nga nagkupot og armas. Ang tumong og tinguha nato is ang kahapsay kalinaw sa atong syudad. Makawang ang paningkamot sa atong kapulisan kung walay kooperasyon sa atong katawan. Busa ato silang gihangyo nga kanunay makikiusa sa atong tawag sa kahapsay og kalinaw. Karon, ana-ana sa kustodiya sa Kokpo ang mga individual nga nadakpan samtang ang mga naghukas gipapauli na human gipahimangnuan.
Kinahanglan sab atimanon sa mga naisyuhan ng OVR ang ilang multa aron dili mapasakaan og kaso sa LGU. Cyril Chavez, One Mindanao. Mipabor ang Senate Impeachment Court sa hangyo sa prosekusyon nga ipasabpina ang bank records ni Vice President Sara Duterte ug Second Gentleman Attorney Mans Carpio. Mi komento sab si Congressman Paulo Duterte kontra sa prosekusyon nga karon pa daw nagsige og pangayo og mga dokumento. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Sa desisyon sa impeachment court, reasonable ug relevant daw ang bank record sa mga aligasyon ubos sa Article 2 sa impeachment articles o ang aligasyong unexplained wealth ni VP Sara. Sakop niini ang bank record sa mag-asawa gikan 2007 hangtod 2021, mga tuig nga dili pa Vice President si Duterte. Ang mga peso-dominated bank accounts lang nila ang lakip niini. Kailangan man gudaw og consent sa bise isip depositor aron maablihan ang mga foreign bank account. Gipunto ni Presiding Officer Cheese Escudero nga dili sakop sa right of privacy ang impormasyong ginapangayo sa bisa sa sabpina. Dili sab daw mabahin ang bank account sa mag-asawa. Sa hangyo sa prosekusyon nga isabpina ang bank account sa 21 ka mga kumpanyang ginalambigit ngadto sa bise, 19 ang gitugutan sa korte. Walay labot ang duha ka kumpanya tungod wala daw nahisgutan ang bise ug ang iyang bana isip shareholders ni ini. Gitugutan sab sa Senate Impeachment Court nga isabpina ang mga record nga matud pa pagsulod gawas og kwarta sa bank account sila Vice President Duterte gikan sa Anti-Money Laundering Council. Lakip ang record sa Bureau of Internal Revenue sa mga income tax returns sa bise ug sa iya matud pang mga negosyo. Sama sa impeachment trial ni anhing Chief Justice Renato Corona, kinahanglan og pagtugot sa Pangulo aron maablihan sa BIR ang tax record sa bise ug sa iyang bana. Gikalipay sa prosecution team ang desisyon sa Senate Impeachment Court. Sa kabahin sa defense team, nakapangandam na sila sa posibilidad kung ugaling tugutan niya ipasabpina ang bank ug tax record sa bise. Naa daw posibilidad nga magsumite sila og motion for reconsideration sa Korte Suprema. Sa iyang pahayag, nahimuot matud pa si Congressman Paulo Duterte. Karon pa daw nagsigi og pangayo sa mga dokumento ang House Prosecution Panel nga kaniadto sila man ang nagkupot. Laki pa ang income tax returns nga sila ang nagsumite ngadto sa Senado apan giuli ra sab sa BIR. Dugang ni Congressman Pulong, dili raffle draw ang impeachment. Dili pod fishing expedition nga bahala na lang og bisan unsa ang masangit sa pukot. Kung seryoso matud pa sila sa ilang giakusahan, dapat sa pagsugod pa lang kompleto na ang ilang kaso. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Pipila ka mga programa sa Department of Information and Communications Technology Region 10 ang gipasidunggan sa Summit of Information and Technology sa Geneva, Switzerland. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ang Localized Accessible Knowledge and Exclusive Platform o LAKIP program sa DICT-10 ang gipasidunggan sa World Summit on Information Technology sa Geneva, Switzerland niadtong July 9, 2026. Pinaagi ni ini, gihatagan o higayon ang mga indigenous people kon IP sa Northern Mindanao nga makabaton og inclusive learning access pinaagi sa paggamit sa ilang native language. Sumala sa DICT-10 nga tumong nila nga maedukar ang mga sakop sa IP community sa padayong paglambo sa digital world. Sa maong programa, adunay 26 ka mga ICT courses nga ilang gi-translate sa Bisaya language aron mas daling masabtan sa IPs. It removes language barriers, it builds confidence, and allows communities to learn digital skills in a way that is culturally familiar and easier to apply. Mikabat na matud pa sa kapin 1,500 ka mga IPs ang kasamtangan nga na-enroll sa LAKIP program ug sagad kanila anaa sa geographically isolated and disadvantageous areas. Pamatuod kuno kini nga dili babag ang lungwahe aron makabaton og kahibalo sa information technology. Gawa sa LAKIP program, gipasidunggan sab isip champion sa e-business category ang ELGU platform sa DICT-10. Diyan mamahimo na nga magproseso sa business permits o mga susamang transaksyon online
ug dili na kinahanglan pa nga mulinya sa mga buhatan sa LGUs. This validates po our commitment to inclusive innovation and shows that locally developed solutions such as Lakip and from Qs to clicks can address national challenges while meeting global standards. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Dakong dungog ug dugang kita alang sa ato mga lokal nga mag-uma kay ang saging nga Cardava gikan sa Davao del Norte gina-export na sa New Zealand. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Saging Cardava. Kini ang sikat nga matang sa saging nga sagad ginagamit sa pagkaong Pinoy sama sa maruya. Dinhi sa Davao City, usa sa mga sikat nga dapit diin ka makapalit ug maruya mao sa dalang punsyano. Diin dagsaon gyud sa mga pumapalit. Si nanay, suki nga tigpalit og Cardava sa Bangkeruhan Public Market alang sa iyahang negosyo. Masa mo ni maruya. Apan ang saging Cardava, dili lang pang lokal nga merkado. Ning kasamtangan, dako na usab kini nga garbo sa tibok nasod tungod pang-export na kini. Ang Davao Region ang usa sa mga nag-unang producer sa dekalidad nga Cardava sa Pilipinas. Gani ang mga ani gikan sa Davao del Norte, direkta nang gina-export ngadto sa nasod New Zealand. Dako kini og dungog ug tabang sa atong lokal nga ekonomiya ug sa paningkamot sa mga mag-uuma. Itong last na mo nga na-witness is second batch to siya ma'am, second shipment. Nasa 1,400 boxes, 40-footer container van. Katong previous na shipment, wala mong kunakagay na aman among RTD. Actually, the same lang gihapon ang iyang volume. And this coming July 24, another batch. Pero lahat na siya nga buyer po, ma'am. Pero Auckland, New Zealand gihapon. Matod sa Department of Agriculture Region 11, dako kaayo kini nga oportunidad alang sa mga mag-uuma tungod sa kusog nga consumer preference ug nagpadayon nga repeat orders gikan sa international market. Ako siya ng opportunity kay naa siya demand, no? Not only for local market but also for international. Kay kung ano siya well accepted siya sa daghan mo siguro po OFW po dito sa other countries. So ginapatronize gid nila ato ang produkto. Although naaman tay mga competitors no from other ASEAN countries, pero naa siya edge no sa international market. Kaya nakita nato nga dako iyang consumer preference kay kuan man siya na manamay mga repeat orders. Aron mapadayon ang mong kalampusan, giawhag karon sa Department of Agriculture ang mga lokal nga mag-uuma nga mutuman sa saktong pamaagi sa pagpanguma. Tumong niini nga kanunay nga mupasar ang kalidad sa saging ngadto sa international standard. Kauban si Melcher Awing sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao. Usa ka dump truck nga dunay kargang graba nahulog sa suba human nahugno ang giagian nga steel bridge sa Titay Zamboanga, Sibugay. Maayong pagkahagbong niining dump truck sa suba dihang kalit nahugno ang tulay sa Pangulo Bridge sa Barangay Kamanga sa Titay Zamboanga, Sibugay pasado alas 3 Lunes sa hapon. Samdan ang lalaking driver nga gilayong girescue ug gidala sa ospital. Matod sa Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office, dunay kargang mga graba ang maong truck sa dihang miagi sa maong tulay. Ginasuta pa kung milapas sa gitaganang tonnage capacity sa tulay ang maong truck. Lakip sa ginasuta kung dunay problema sa structural integrity ang maong tulay. Ginakuhaan pa og pahayag ang maong driver ug ang LGU. Daghang netizens ang natandog sa usa ka moment nga nasinati sa usa ka estudyante ato sa iyang graduation sa kolehiyo sa Bonggao, Tawi-Tawi. Bit-bit ang litrato sa iyang ginikanan nang inusarang nagmarcha si Abigail Rodriguez Tiago pasaka sa stage. Migraduar siya isip cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Political Science. Gibutyag ni Abigail nga namatay ang iyang amahan kapintulo ka tuig na ang milabay. Samtang anaa sa Manila ang iyang inahan ug wala makatambong sa graduation tungod sa kakulangon sa kwarta. Bisan tuod ug wala sila nag-uban sa entablado, dala daw gihapon niya ang paghigugma sa iyang mga ginikanan. Ang maong video nakakuha na og libuan ka views ug shares online. 280 ka mga PNP personnel gikan sa Police Regional Office 10 ang ipadala sa BARM isip dugang pwersa nga magbantay sa seguridad alang sa 11 BARM parliamentary elections karong September 14.
Gianunsyo sa PRO 10 nga dunay 280 ka mga PNP personnel nga ilang ipadala sa BARM subay na sab sa hangyo sa PRO BARM. Apan posible pa kuno nga musaka ang ihap sa mga personahe nga ipadala sa BARM sa mga musunod nga adlaw hangtod sa adlaw sa eleksyon. Depende sa threat assessment ug classification sa mga lugar nga sakop sa BARM. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon serbisyong tinuod lang.